Hi, ako si Liam at may tao akong gusto. Siya si Arya. Magkababata kami. Halos sabay nga kami lumaki sa probinsya namin eh. Parang grade 1 ata yun nung naging magkaibigan kami. Hi, Hello, ano pangalan mo? Arya. Ako si Liam. Hello, Liam. Ilan taon ka na? 6 pa lang ako. Ikaw, ilang taong ka na? 7 years old naman ako. Yun yung una namin pag-uusap ni Arya. Naging mag-close kami ng sobrang hanggang high school. Para hindi kaming aso't pusa kung mag-away. Normal lang din sa amin na pumasok na lang sa bahay ng isa't isa nang walang paalam sa sobrang close namin. Uy, kinain mo na naman yung binatog ko sa ref? Lo, sabi ni tita kainin ko na daw, baka mapanis. Lo, sabi ko nga kay mama kakainin ko yung mama yung gabi. Eh, kinain ko na eh. Wait mo, susuka ko. Yok, dugyot mo naman. Eh, gusto mo ng binatog, di ba? Wait mo, may halong maasim yon. Extra flavoring. Kala mo Bakit? pumunta ako sa bahay niya nakaraan. Tapos di ko sadya nalaglag toothbrush mo sa bowl. Pero binalik ko naman. Hinugasan mo. Hindi, malinis naman yung bowl eh. Katiri ka naman. Ganun kami ka-close ni Arya. Normal na lang sa magulang namin na pumunta sa bahay ng isa't isa. Kahit magkaiba kami ng kasarian. Kailan ko, mami, na gusto mo siya? Nung grade 8 ako, iniwan kami ng dad ko. Nagloko siya kaya naghanda si ma'am umuwi ng Maynila since nandun yung pamilya niya. Tapos sasama niya daw ako. Saktong bakasyon yun kaya wala kaming pasok sa eskwela. Anak, uuwi na tayo sa Maynila. Mag-impake ka na. Pero, ano po yung mga kaibigan ko dito? Pasensya na anak, pero kailangan na natin umalis dito. Babalik po ba tayo? Hindi na anak. Wala na tayong babalikan dito. Ano po si Arya? Makikita ko pa po ba siya? Mabait na bata anak si Arya. Pero, magpaalam ka na sa kanya. Ayoko pumunta na Maynila, ma. Anak, huwag ka nang dumagdag sa problema. Please lang, para kay nanay. Wala akong nagawa kundi sundin yung gusto ni ma'am. Pumunta ako sa bahay nila Arya nung araw na yun para magpaalam. Tita, andyan po ba si Arya? Nasa taas, iho. Akyat ka na lang, puntahan mo na lang siya doon. Pag akit ko sa taas nun, dumiretso ako sa kwarto niya. Nahuli ko siya nag-makeup nun. Hindi kasi siya marunong mag-makeup at first time niya lang ginawa yun. Ginagawa mo? Hoy! Di ka ba marunong kumatok? Ikaw nga walang papaalam, kinuha mo mga gamit ko. Bakit ka na naman nandito? Nasa isip ko nun, habang nakatingin sa kanya, mamimiss ko tong pagiging masungit niya sa akin. Gusto ko sanang magpaalam. Paalam na naman. Saan? Aalis na ako ng bayan. Ha? Hiwalay na sila mama at papa tapos isasama ako ni mama sa Maynila. Ibig sabihin, wala ka na dyan sa inyo. Oo, Kita ko sa mga mata niya yung luha niya. Pati makeup na nilagay niya, nilagyan din ng luha niya kaya kumalat. Kumuha ko ng towel nun tsaka pinunasan ko yung mukha niya. Babalik ka pa naman, di ba? sabi ni mama, hindi na daw eh. Pero, itatry ko bumalik dito. Huwag kang umalis. Ikaw lang yung best friend ko dito. Wala na akong kaibigan pag umalis ka. Tinay ko kausapin si mama pero sabi niya wala na daw kaming uuwian dito. Please, Liam, huwag ka nang umalis. Mamimiss din kita. Yumakap siya sa akin na mahigpit nun. Ayaw ko man umalis ng panahon yun pero
grade 8 pa lang kami kaya wala akong magagawa kundi tanggapin yung naging desisyon ng magulang ko. May isa pa pala akong gusto sabihin sa'yo bago ako umalis. Ano yun? Gusto kita, Arya. Parehas kami nakatigil ng 2 segundo nun. Kita ko sa mukha niya na medyo namutla siya. Tapos nakatingin lang siya sa mata ko. Gusto din kita, Liam. At sa mga sandaling yun, niyakap lang namin yung isa't isa. Huwag kang umalis, please. Babalik ako. Promise? Promise. Babalik ako. Kailan? Mag-iipon ako. Tapos babalik ako dito. Para pagtanda natin, papakasalan kita. Matagal pa yun eh. Kaya mo ba ako hintayin? Oo, sige. Aantayin kita. Promise? Promise. Tumawag si mama sa labas ng bahay ni Arya nun. Nakaabang na daw yung taxi papunta sa terminal papuntang Maynila. Sumambay siya sa akin palabas ng bahay. At nakita niya ako sumakay ng taxi nun. Habang nakasakay naman ako sa taxi, tinignan ko lang siyang kumakaway sa akin. Habang papalayo yung sasakyan namin. Hanggang sa hindi ko na siya nakita. "24 years old na ako ngayon. Graduate na ako sa college pero hirap akong kumuha ng trabaho dito sa Maynila. Kaya nag-call center muna ako. Hindi na kami nagkaroon ng connection ni Arya dahil nung panahon naman namin, wala pa kami mga cellphone. Tsaka probinsya siya kaya natagalan siguro siya magkaroon. Hindi rin naman kami marunong magsulatan sa isa't isa dahil ayaw din ako turuan ni mama nun kung paano magpadala ng sulat sa probinsya. Kaya tuluyan na lang kami hindi nagkausap ni Arya. Malungkot ako noong unang taon. Pero habang tumatagal, tuluyan ko na lang din nakalimutan. Nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan dito sa Maynila. At dito na rin ako unang nagka-GF. Siya si Eliza. Classmate ko siya nung college. At siya na din nakatuluyan ko. Bale, 2 years na kami ngayon ni Eliza. Nagtatrabaho siya sa magandang kumpanya. Habang ako, hindi ko pa talaga nahanap yung para sa akin. Kailangan mong maghanap ng ibang trabaho, Liam. May ipit ka dyan pag nagstay ka dyan. Hayaan mo na lang ako dito. At least nga, may trabaho ako eh. Ikaw, bahala. Basta, sinasabihin lang kita. Mauubos na yung pinamana sa'yo ng mom mo. Isipin mo na lang yung bills mo lalo na tumira ka pa sa kondo. Sapat naman yung kinikita ko para sa akin mag-isa. Pumanaw yung mom ko nung 3rd year ko sa college. Nung nawala siya, walang gusto mag-alaga sa akin. Kaya yung naiwan sa akin ni mom, pinambili ko ng kondo para doon lang ako mag-isa. Naalala naman sa akin ng GF ko, baka daw maging komportable ako sa pagiging call center ko. Graduate nga daw ako ng engineer. Paglising ko noon, naghanda kagad ako para pumasok ng trabaho. Paglabas ko ng unit ko papuntang trabaho, napansin ko yung katabing unit ko nabili na pala. May mga naglilipat kasi ng gamit sa loob. Pero hindi ko na lang pinansin kasi may kanya-kanyang buhay mga tao dito. Pumasok na ako sa trabaho noon. Parang usual day lang sa trabaho. Wala namang bago. Pero bigla may in-announce yung team leader namin. Okay guys, may bago tayong manager. Lumipat kasi ng ibang company yung dati nating OM, kaya kumuha ng import yung company natin. Sana mabait yung bago naming manager. Nakatamlay kasi pumasok kapag demanding yung manager eh. Mamaya punta na lang kayo sa meeting room para makilala nyo yung bago nating operational manager.
After ng lunch namin, sabay-sabay yung team namin pumunta ng meeting room. Nasa pinakalikod ako kaya hindi ko masyado makita yung bago naming manager. Basta nagsasalita lang siya tapos nagpapakilala. Good evening, guys. Bala ako pala yung bago niyo operational manager. My name is Arya Ramirez. Kapangalan niyo yung kababata ko. And bago lang ako dito sa Maynila. Kakalipat ko lang din kahapon. Bale, may questions kayo. Lapit lang kayo sa office ko at I'll do my best para matulungan ko kayo. Tsaka, magpapizza pala ako mamaya. Habang unti-unti lumalabas yung ibang tao sa office, unti-unti ko din naaninag yung manager namin. At habang papalapit ako sa kanya, napansin ko lang. Parang hawig niya yung childhood best friend ko. Nung nakalapit ako sa kanya, kinausap ko siya. Hello po, ma'am. May kamukha po kayo, ma'am. Wait, Liam?